Pag-aaralan natin ngayon kung ano ba ang equivalent fraction. Isa-isahin natin ang mga rectangle na naririto. Yung unang rectangle ay hinati natin sa dalawa. Isa, dalawa. Dahil hinati natin siya sa dalawa, yung isang buong rectangle na yan, ang ating magiging denominator ay 2. Tapos, yung shaded region naman na siya nating kukunin ay 1. So, kung kukuha tayo rito ng 1/2, yung shaded region lang ang kukunin natin. Dito naman sa pangalawang rectangle, hinati naman natin sa 4. 1, 2, 3, 4. Ang magiging denominator naman dyan ay 4. Kung kukunin naman natin itong shaded region, meron tayong dalawa na parte. Nung 4 na parte ng pagkakahati. Kung kukunin natin, yan ay magiging 2/4. Dito naman sa pangatlong rectangle, hinati naman natin siya sa ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang magiging denominator niya ay 8. Kung kukunin naman natin ngayon, itong shaded region, 1, 2, 3, 4. Yan naman ay 4. Ngayon, ibig sabihin, kung kukunin natin yung 4/8 ng isang buong rectangle na yan, ito lang ang kukunin natin, itong shaded region. Kung mapapansin ninyo, lahat ng shaded region na yan ay magkakasing laki. Ito, tapos ito, tapos ito. Dito ay 1/2 siya. Dito naman ay 2/4. Dito naman ay 4/8. Kaya, etong tatlo na to, ang 1/2, ang 2/4, at ang 4/8, sila ay maaari nating tawaging equivalent fraction. 1/2 equals 2/4 equals 4/8. Ito ang halimbawa ng mga equivalent fraction. Dahil dyan, pansinin nyo ito. Halimbawa, gusto mong kunin ang equivalent fraction ng 2/4. Ang equivalent fraction ng 2/4 ay maaari mong, halimbawa, maaari mo siyang i-divide sa 2, yung numerator, at i-divide mo sa 2 ang denominator. 2 divided by 2 is equal to 1. 4 divided by 2 is equal to 1/2. Ito yon. Maaaring sa pamamagitan ng pagdi-divide ng isang number na pareha sila pwede mong i-divide, makukuha mo ngayon yung equivalent fraction na 1/2. O kaya naman, kung 2/4, maaari mo rin naman i-multiply sa 2. I-multiply mo rin sa 2 yung kanyang denominator. Magiging 4, 2 times 2 is 4, and 4 times 2 is equal to 8. Kaya, makukuha mo naman yung 4/8 na equivalent fraction ng 2/4. Silang tatlo ay equivalent fraction. Ngayon naman, subukan natin kunin ang equivalent fraction ng 6/18 or 6/18. Maaari nating i-divide ang numerator sa 6 at maaari din nating i-divide ang denominator sa 6. Tiyakin lang natin na ang ipinang-divide natin sa numerator at denominator na number ay pareha sila divisible. Ang 6 ay divisible by itself at ang 18 ay divisible by 6. Ibig sabihin, pwede silang i-divide. Ngayon, 6 divided by 6 ay equal sa 1. 18 divided by 6 ay equal sa 3. Ang ibig sabihin niyan, ang 6/18 ay equivalent fraction ng 1/3.
Maaari din naman ang 6 over 18, maaari nating imbis na ating i-divide, maaari nating i-multiply sa 2 ang numerator at i-multiply sa 2 ang denominator. Magkakaroon tayo dito ng 6 times 2 is equal to 12. At ang 18 times 2 ay equal sa 36. Kung magkaganon, ang 1/3, ang 12 over 36, at ang 6 over 18, lahat silang tatlo ay equivalent fraction. Magkakaiba ng tsura, pero pare-parehas lang ang kanilang value. Ganyan ang equivalent fraction.